Mateo Kapitulo 4 na magagaway inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksoin ng dyablo at ang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi. Sa wakas ay nagutom siya at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Na magagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilabas siya sa taluktok ng templo at sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka at iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalulatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Na magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Na magkagayoy iniwan siya ng dyablo, at narito nagsidating ang mga anghel at siya pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea, at pagkaiwan sa Nazaret ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neptali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neptali sa gawiing dagat, sa dako paroon ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiliwanag sa kanila ang ilaw." Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus na magsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao." At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama ni Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria, at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inahalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao
mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. Salamat po sa Diyos.